Guys, pag-usapan natin tong si Mayor Isko Moreno dito sa SMNI. Yung kalat na kalat to sa social media na di umano sinunog ang mga host sa SMNI. Ito sila Byron, si Jay Guevara, Dadang Baluga, si Ngongo. Yan, sila sinunog. Hindi kasi na-push yung agenda nila. Kaya, sabay-sabay natin panoorin. Doon. Oo. So Mayor, napag-usapan na yan, Ghost Project na yan. Kasi ito yung tinatanong ng mga netizen ngayon. Naniniwala po ba kayo na mastermind nga talaga si Bongbong Marcos sa nakawan na nangyayari sa gobyerno? Eh ano yun eh, chismis yun eh. Umpisa pa lang, niluto agad. Paano na mamaya? Tostado na. Oh, parang showbiz ang dating. Oh. Yung para sa akin, wala akong makita na itutusok papunta sa kanya. But generally, like for example, I'll put it sa akin na lamang. Sa akin na lamang. Halimbawa lang, isang department head ko. Tapos sa department head ko may bureau. May nangalawit. Katulad kahapon, may nag-text sa akin. Kinutongan na clamping, ang bayad 900, inoperan sa 600. Walang resibo. Oh, kilala niyo yun. Kilala niyo yung nag-text sa akin na yun. Kilala siyang personality. Yun. Ano na yan? Yung ganyang style is part na ng corruption yan. Corruption na yan, tawag yan. Example lang yun ni Mayor Isko. Pero, parang tugma lang din. Immediately siniyasat ko. Oo. O tapos ano ngayon? Oh, tigpak. O, kasi totoo yung reklamo. So sabi ko, pag pinabayaan ko yun, yung simula sa baba, papalo kay Oli papalo sa akin. Hindi pa nagigets ng mga bayoteros. Siyempre, si Yorme, papaimbestigahan niya yan. Tulad lang din ang ginagawa ni PBBM. Kasi, siya talaga yung matatamaan dyan kung hindi siya kikilos. Tingnan nyo. Yung sa Blue Ribbon, yung partial committee report, 6 lang ang pumirma, yung iba ayaw. Tapos yung 3, binawi pa yung pirma. Diba? Ganun lang yun. Ako mananagot as leader. Kasi under sila sa executive. Aakuin mo. Aakuin mo yung responsibilidad. Ganun ako. Oh, pero yung ipagtuturo ko yung ibang tao, hindi ko titingnan ang sarili ko, baka mamaya maligaw tayo ng landas. Oh. Kaya may kasalanan ba si President Marcos? Ako tingin ko wala. Oh. Alam nyo na. Alam nyo na ha. Bax Boboli. Kaya itigil nyo na. Dapat ano pa lang umpisa pa lang pinahinto nyo na si Yorme. Tinapos nyo na programa nyo Para hindi na kayo natutusta masyado. Pahiyang-pahiya tuloy kayo sa social media. Sa ngayon. Kasi wala namang ebidensya eh. Ngayon, may kasalanan ba yung iba? Ay, nakita ko yung mga tinuro. O di ba pinailan ng kaso? Yung sagot ko kanina. Correct. Yung kaninang sinabi ko na may mga hinihiring sa sandigan, may hinihiring sa ombudsman, may hinihiring sa korte. Ayun, dapat mapapanagot. Ngayon, kung sino pa matatamaan, buntot nyo, hila nyo. Pero Yorme, let's follow your logic. Yes. Sabi nyo kung nagkamali yung isa, tinuro si ganito, tapos hindi nyo inaksyonan, kayo may kasalanan. Tama. Ganun na nangyari. Ano pala yung pinabistigan ni BBM?
ang hindi inaksyonan, yung nakarang administrasyon. 2020, sinabi ni former President Rodrigo Duterte na talamak ang Ghost Project sa DPWH. May naimbestigan ba? May nakasuhan ba? May nakulong ba? Wala. I follow your logic. Sinundan ko lang yung logic mo, Byron. Very easy. Loyalist. Loyalist natin. Mabilis tayong umano dyan, pumikap. Di naman tayo yung tulad ng mga DDS na hearing comprehension, reading comprehension. Hindi na nila kayang anuhin yan. Hindi na nila ma-manage yan. Kasi nga nakalak na yung utak nila. Yung pag-uutak nila, nakalak na yung Duterte na magandang halimbawa ang mga Duterte sa paningin nila. Yan ang tinatawag na panatiko. Kasi sa akin naman, loyalist ako. Pag si Bongbong ay nakitaan ng ebidensya na nagtuturo sa kanya, syempre babatikosin ko rin. Loyalist ako. Loyalist pa rin ako, pero babatikosin ko siya. Mag-explain siya kung meron man. Kasi wala eh. So, kung walang may tuturo sa kanya, sorry na lang. Ganun lang. Si Zaldico may kasalanan, hindi inaksyonan ni Romualdez, so si Romualdez ang tinuturo. Alam naman natin, whether we like it or not at we deny, si Romualdez, hindi naman gagalaw yan nang walang basbas ng presidente. Anong kinalaman ng executive nga sa legislative? Ano yan? Separate power yan. Ano ka ba? Ginawa mo namang tanga yung mga Pilipino. Sabagay. Yung mga fanatiko lang naman yung ano dyan eh. Nakikinig sa'yo eh. Yung hindi alam yung three branch of government. Yung mga uplok yung DDS supporter. So there is a corruption from bottom na nanggaling sa Kamara. Imposible namang walang kinalaman ng presidente. May tinatawag kasi Diyos ko, Byron. Hindi porket sinabi ko noong 2025 na sa 2026, tangahan nyo pa masyado. Hindi ko sinabing totohanin nyo. Bakit nyo ginawa? Ayop na yan. Tinutuon nyo talaga. Example na lang. Impeachment ni Inday. Nakialam ba ang executive? May narinig ba kayo? Ayaw nga ni Presidente yan dati, di ba? Sabi ni Presidente, sa tutusin, ayaw niya talaga ng impeachment na yan. Nakialam ba ang Presidente sa legislative? Di ba? Hindi. Kasi alam niyang siya din ang tatamaan yan bandang huli. Gamitin mo utak mo, tanda mo na sa usaping politika, taka-tanga mo pa. Bobo ang puta. Kung andito lang kung si Tatay Digong ay nandyan sa Pilipinas, isa lang sasabihin niya sa'yo, putang ina mo, tigilan mo na yung Byron. kasing by association eh. Misa pag na-associate ka, for example si President Marcos, pinsan si Speaker. Tama, by association. Di ba yan din naman ang ginawa sa akin. Katabi ko lang si Joma. Anong tawag na sa akin? Is komunista. Tama. Hindi, straightforward. Minsan, natatabi ka lang sa litrato. For example, yung itinatabi si BP Sara sa isang litrato ng tao.
ina-associate. So may kasalanan na si BP dahil may picture. Ayun yung si kay Madriaga. Na ano ni Isko. Ito naman sila Byron. Oo. Tama. Sang-ayon kayo. Sang-ayon kayo dyan, ha? Okay. May picture siya sa akin. Correct. Eh lalo na ako. 5-5 yata nagpa-picture sa akin. Eh paano kung mamamatay tao pala yung katabi ko? So ang point ko is that, kung si Saldi umamin sa kasalanan niya, papanagutin niya. Papanagutin natin. Inamin niya eh. Ang sabi niya, siya nagdala ng pera, ng ganito, ng mali-maleta. O, inamin niya. O, papanagutin natin. May itinuro siya. O, di kasuhan natin. Ayun. Ayan. Ayun. Ayok ka, Byron. Tindi mo. Sumasang-ayon ka sa sinasabi ni Yorme. Ha, okay. Sumasang-ayon po siya sa sinasabi ni Yorme. Okay. Natin, halimbawa, tinuturo niya si speaker. Meron daw silang anong tawag? Kung tinuturo man yun si speaker, kahit ng mga 18 Marines, dapat sinasampahan na nila ng kaso. Ganun lang naman yun. Kung may tiwala sila sa mga ebidensya nila, dapat sampahan nila ng kaso. Yun ang dapat nilang gawin. May pang pasikot-sikot eh. Rekta nyo na! Sandiga korte na magdi-decide niyan. Yung 18 Marines, bakit ayaw magsampa ng kaso? Kasi, wala silang tiwala sa ebidensya nila. Puro uplok pa. Tawag niya, connivance. O, di pa panagutin. Pero ako kasi, halimbawa, katulad yan, sandpit ko yan. Di ba? Kung yung nanay nga niya, hindi siya mabantayan ng 24 oras, ako pa kaya. Correct. So they may be guilty of something or they may be not guilty of anything. Di ba? Correct. Pero pagka ang naging basihan kasi natin, chokaran, o kaibigan, o kakilala lamang, o kaya may kasalanan na siya, lahat na tayo dali. Si BP Sara, dali. Ako, dali. Kasi kung may nagpa-picture sa akin, Nyumanyanga pala. Biyahero. Biyahero. Di ba? Ang dami nun. Lalo na yung mga mainlander. Alam mo naman sa downtown. Magkaiba kasi yung Sige, sabihin na natin may picture sila ni Karamil, ni BP. Sige, ilabas na natin yan. Ang kaso may ebidensya eh. Tanggalin na natin yung picture na yun. Kaso may ebidensya. Ready na ba ang lahat? Sa 22. Kami madidistinguish namin sino Filipino-Chinese, sino mga mainlander. But we are public officials eh. Yes. Kaya ako talaga sa totoo, sa akin lang kung yun ay applicable kay President Marcos na maaaring may ginagawa yung iba na hindi niya alam. Minsan na-associate lang siya. Yeah? Ganun din naman yung kay BP Sara eh. Bakit natin sasabihin dahil lang sa may litrato? May kasalanan na si BP Sara. Ano yun? Ano sinabi? Ano yung nag-gaybi, nagbota ng tsape ng pera kay BP Sara? Sabi lang niya yun eh. Yes. Di ba? So yung akin, gano'n. Kaya, ang pinakamabisa sa ating mga Pilipino, ito naman, in conclusion, ako naman, ito lang, Yes. para hindi tayo naliligaw at hindi pumapait Tayo na lang yung mga desisyon ng korte. Gano'n. ang buhay natin. No? Kasi minsan, nakakainis talaga dahil nakakakonsumi, hirap na nga. Tapos ito pa, balitang naabutan mo, di ba? Tira dito, tira doon, point A to point B, 90 million. Nung hindi na-discover, point B to point A, 90 million ulit. Nung mabibisto na, ginawa pa ulit, point A to point B. Pag iniisip mo yon, talaga mabubisit ka at gusto mong ilagom. Lahat na kayo, may kasalanan.
Lahat kayo walang ya. Ganun na. Ang problema noon, yung susunod na henerasyon. Kapag hindi tayo naging mainam na papanagutin yung tunay na may sala at ilalagom na lang natin sila dahil sa politika o away sa politika, wala nang tatamasahing maayos na pamahalaan ang mga anak natin. Doon tayo magkwidaw. Yun yung akin. Pero Kaya ako, nanonood. Pinanonood ko silang lahat. At hindi ko sila hinuhusgahan. Whether si President Marcos o si BP Sara o sino mang senador na parang inakusahan na lang. Eh sila'y may sala na. Hindi, hihintayin ko yung pasya ng batas. Yes. Yung pagpasya ng husgado. O, kasi darating ang punto, ang lahat ng bagay may katapusan. May tuldok yan. Kaya yun ang akin dyan. Yan ang posisyon ko. So Yorme, sa personal na kapasidad mo, itong mga balitang kumakalat, 18 Marines, meron na silang mga ebidensya, pictures na sinasabi nila, ay sinasangkot nila yung magpinsan, pati si Zaldico. Yun na nga eh. E di sana magsampa sila ng kaso. Magsampa sila ng kaso sa korte. Tapos korte na magdidesisyon dyan. Bakit ayaw nila magsampa? Kasi wala silang tiwala sa mga ebidensyang hawak nila? Ganon ba yan? Sa personal na capacity mo, do you Di, para sa akin, kaya pilit nilang pilit nilang gustong paimbestigahan na sa Blue Ribbon para ma-delay yung sa flood control, yung issue nila nila Joel, Jinggoy Cheese. Kasi nga pirma na lang ang kulang dun eh. Yung sa Senate Committee Report, partial committee report ng Senate. Gusto nilang i-delay yun. O sige, pagka maimbestigahan man yan sa Blue Ribbon, hanggang saan? Hanggang kailan nyo kayang i-delay yan? Biruin nyo tandaan nyo, ilang taon pa si PBBM dyan, nakaupo. Yeah. I-delay lang yan eh. Delaying tactics lang nila yan. Para may mapagtakpan. May mapag-usapang iba. Para hindi mapag-usapan yung impeachment ni Inday. put weight doon sa kanilang mga ebidensya or sa kanilang inaakusa? Meron kasing tinatawag na occupational hazards. Katulad kami, maaring akusahan na lang ako isang araw. Kayo, ikaw, na MBI ka. Inakusahan ka na lang. Mio. Ako. Ikaw, na NBI ka. Naakusahan ka na lang. Jack. Ano na Jack? Na-real talk ka, no? Invite nyo pa. Bigla. Oh, di ba? Di ba ang sakit ng masakit ang Imbis na tama ama. Jack ng puta. Tama. Tama sabihin mo, hindi ama. Ikaw, nakusahan ka na lang bigla, ama. na. Hayop ka, Jack, ama. pakiramdam. So it can happen to us, all of us, in our profession. Kaya ako hanggat maari, sa gulo ng mundo, sa hirap ng buhay ng tao, kung talagang halimbawa, ikay may hawak na ebidensya, instead na i-press con mo, paila mo ng kaso. Correct. Apul. Basic. Basic lang yan eh. Sampahan mo ng kaso.
Ulit-ulit na lang kasi si Yorme na tuloy nagsabi. I-file mo talaga. Itoloyan mo at hayaan mong husgado ang magsabi kung ang hawak mo ba'y mabibisa. Kung ang akusasyon mo ba'y tama. Kasi that's the way. In a civilized world, in a civilized time, we must be guided by law and order. Because politics is part of government. And I cannot allow my grandchildren someday to see we in government keep on accusing each other every now and then of something else or bad things just for the sake of destroying one person or pulling somebody's feet para ikaw ay umangat. Tapos nasa laula na ang pamalan. Hindi pwedeng pumalpak ang gobyerno. With all honesty. Hindi pwedeng pumalpak ang leader. Kasi nakasalalay dyan ang buhay ng tao. Doon. Yan, yun ang sabi na. Meron pang ano eh. Meron pang sinabi yung kay Banat Bay. Yung huling comment. May iba kaming opinion, nananatili pa rin ang aming opinion na ang mastermind ng lahat ng korupsyon na ito, walang iba kundi si Marcos. So, yun ang aming opinion. Ayan, ito yun yung last. Yung sinasabi ko na sila Byron, May iba kaming opinion, sila Byron, isa opinion ni Mayor Isko, ang sagot nila lagi, oo, tama, yes, correct. Oo, tama, yes, correct. Puro ganun. So, ibig sabihin, sumasang-ayon sila. Pero pagdating sa dulo, ito yung sinabi ni Byron. Ito. May iba kaming opinion, nananatili pa rin ang aming opinion na ang mastermind ng lahat ng korupsyon na ito, walang iba kundi si Marcos. Di ba? Oy, mga DDS. Basta tignan nyo tong idolo nyo. Kain tae. Harap-harapan na kayong niloloko. Eh. Tapos ito pa yung magiging preacher. Preacher ng mga DDS. What the heck? Oh. Harap-harapan na kayong niloloko. Gusto nyo pa? Ano na? DDS pa rin ba? Kaya kayo napagtatawanan dahil iniidolo nyo itong tangang to eh. Idolo nyo to? Idolo nyo yan? Di wow. Ang tagal na sa usaping politika, mangmang pa rin. Oo, yes, correct, tama. Tapos bandang ulit, sasabihin mo, hindi ka ba naman uplok? So, yun ang aming opinion. Di ba? Telekinesis ko muna siya. Telekinesis. Nababasa ko ang isip ni Mayor Isko habang tumatawa siya. Oh, nabasa ko na. Puta, tumatawa si Mayor Isko pero yung nasa isip niya, pinagbumumura na kayong tatlo, lahat dyan. Ang haba-haba ng sinabi niya, tapos oo kayo ng oo. Tapos, iba din pala yung ano nyo. Sasabihin nyo bandang dulo. Tragis. Panam puta. Ano? Opinion. Kung iba man ang opinion ni Yorme, Tama. opinion niya yun. Ang aming opinion. Kung iba
Putang ina. Hayop ko, Byron. Ang tanga mo. Pasok ko ulit si Tatay Diggs. ito si Byron na nabu ang mandoy. Lo ni mo parang Byron. I think you have something because ayusin mo yung utak mo. Putang ina ka. Kamusta feelings, banat bay? Kasi si Uncle J. Si Uncle J. Pero ng ano mo ng video mo. Nagpaalam naman ako sa kanya. Nag-comment ako sa video niya. Ginawa ko na lang. Tapos ito, pag-usapan natin. Meron siyang inilabas na panibagong content patungkol kay Mayor Isko si Byron. Ito. Tadan! Ayan. Panoorin natin yan. Dito kay Isko, na-kesyo daw, napahiya daw ang Banateros at ang SMNI dahil Oo naman eh. Gi, magpalusot ka pa. Putuin mo pa yung mga ulagang DDS. hindi namin ine-expect yung sinabi ni Yorme na purihin si Marcos. Alam nyo, kayo talagang mga makikitid na utak na mga vlogger ni Bangag. Hindi nyo naiintindihan eh. Kayo ang hindi makaintindi. Una, oo, correct. Tama, yes. Bandang uli, kain, tae, suka. Iba opinion ni Mayor Isko at iba rin ang opinion namin. Turuan mo si Balingod. Total, mas magaling ka sa kanya eh. Magpalit siya ng kaso. Tuloy natin. Iba yung vlog ng bawat isa sa amin, Banateros, sa YouTube at iba rin yung SMNI. Pake namin. Mag-i-explain ka ba? Wala namang pinag-iba. Iisa lang ang agenda nyo. Yung ibagsak ng gobyerno. Sabihin mong hindi, sinungaling ka. Ang SMNI po ay isang media entity. Alam namin yun, hindi mo na kailangan explain eh. Ang SMNI, Ang SMNI ay fake news. Igalang natin yung sabi ni Sir Jack Argota. Ang SMNI ay hindi bias. Nasa katotohanan lamang. Pakinggan ulit natin yung sasabihin ni Byron. tayo Baka may singit niya rin yan dito eh. Yung word na yun. bilang isang tagapagpahayag ng balita tungkol ho sa nangyayari sa Pilipinas. Ito pong SMNI ang tunay na hindi bias. Bakit? Di ba? Singit niya rin. Bakit ko nasabing hindi bias? Kasi kung katulad kami ng mga bayarang media, yung mga bias na media, kung katulad nila kami o katulad nila yung SMNI, hindi na sana namin inilive yung kay Isko. Bakit? Alam naman namin ang sasabihin ni Isko. So, scripted. So, ibig sabihin, yung inilalabas nyo dyan sa SMNI, scripted. Pangik. Ano yan? Nagkataon lang na hindi nyo na-briefing siguro si Isko. Hindi nyo na-briefing. Kasi sa mga media outlet kasi, merong briefing yan. Naman tulad ng kay BP. Di ba? Nung in-interview nyo. Di ba? Ang sabi ni BP,
wala naman yun dito di naman yun dito nakasulat eh. Pero sasagutin ko. Yung mga paratang labas sa akin. Tandaan ninyo, magkakaibigan kami nila Isko. Alam namin kung saan siya papanig. And yet, ginawa naming live ito. Unedited. Inilabas lahat. Hindi siya finilter. Inilabas namin lahat. Ah, Sa katunayan, this is not the first time na nag-interview kami ng nasa kabilang bakod. Si Tiangco, nasa kabilang bakod din yan. Trojan horse. Pabor nga sa inyo yun. Kayo naman, pinaglololoko nyo pa kami. Huwag kami Byron. Pinsan niya ni Marcos, and yet in-interview namin. Tinanong namin, alam namin na hindi niya babanatan si Marcos dahil pinsan niya yun. Which is, ganun nga ang nangyari sa interview. Binanatan man niya si Romualdez, hindi niya binanatan direkta si Marcos. Ano ba gusto nyo? Banatan yung Pangulo. Kahit wala namang nag-uugnay sa kanya. Ganun ba yan? Nawawalan ako ng gana sa'yo. Alam namin yun kasi narinig na namin yung balita na yun sa mga iba niyang interview. Pero bakit namin siya in-interview? Again, dahil ang SMNI hindi po bias. Ang SMNI ay yan ang totoong may tagline na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Ilalam Walang pinoprotektan. Alatado naman. Kayo naman, oh. Huwag nyo nga kami pinaglololoko. Diba DDS kayo? Oh. Sino ba may-ari niyan? Si Santo Kibuloy. labas ang lahat ng balita. Hindi katulad ng ibang mga network na pili lang ang ini-interview nila. Pansinin ninyo ha, yung mga ini-interview nila, yung quote-unquote mga political analyst nila na alam mo naman ang inclination ng kanilang political Bilyonaryo, di ba pumunta doon si Panelo? Oh. Si Panelo, madami. Si Meow Meow. Oh. Si Senator Marcoleta. Oh. Dami pang pinapunta. Yon yung hindi naman bias. Hindi bias yon. Gusto mo, magpa-imbite ka sa bilyonaryo. Debate kayo ni Jesus Palsis. Nakawag na mga kamote kayo. Si Alfred pa lang, inaayawan yun eh. Kasi daw hindi sikat si Alfred. Kaya hindi nila pinapatulan. Kasi daw si Boss Alfred ay hindi daw sikat. Yan ang sabi nila. Pero yung views, mas marami pa yung kay Boss Alfred kesa sa SMNI. Ayop kayo. Yung SMNI ang hindi sikat. Sikat lang yan sa mga didilis. Yung kaperanggot lang yung utak. kanilang mga politika, alam mo kung anong kulay sila. And yet, paulit-ulit nila itong ini-interview sa bawat mga issue sa lipunan. No, isa pa, si Guanzon pumunta ng bilyonaryo. Si Malutikia pumunta ng bilyonaryo. Ito Pasio, pumunta ng bilyonaryo. Di ba? Yun ang hindi bias. Tarayin nyo ngayon papuntahin dyan. Dito kaya. SMNI. Tawag doon? Sigado yun eh. Si Larry Gadon.
Dating abogado si Larry Gadon. Try nyo. Try nyo lang si ano, I think is ano siya eh. Economic advisor yata. Nasa executive. Yun. Try nyo si Larry Gadon. Kung di kayo sabihin ng mga bobo. Ikaw bobo, putang ina mo. Mga to. Bakit? Kasi nga, yun ang utos ng kanilang amo dahil bayad sila ng kanilang amo, yung may-ari ng network na yun, para interviewin lang yung mga against sa mga Duterte. Manood ka, mukhang ano yata eh. Di ko alam kung anong update sa debate ni Libayan at saka si Jesus Palsis. Ay, si Libayan, DDS yun. Si Palsis lang yung yung nakipag-coordinate sa bilyonaryo. Ayun ba bias? Hindi naman bias yun ah. Kung gusto mo matin ka, manood ka. Bigyan ka milk tea. Kiki. At papabor sa kasulukuyang gobyerno. Yan ang totoong yan ang totoong nangyayari. Nagpapalusot ka pa, tanga, sunog lang kayo. Palusot si sunog. Umpisa, niluto pa eh. Kumulo nung kalagitnaan eh. Kumulo ng kalagitnaan, naluto. Napabayaan. Bandang huli, nasunog eh. Eto mga kababayan, makinig kayo na mabuti. Ako may hamon. May hamon ako sa mga network, sa ibang network. Kaya nyo ba ginagawa ng SMNI? Kaya nyo ba mag-interview ng mga hindi nakakiling doon sa inyong interes? Diba? Kaya nyo ba? Kakasabi ko lang, bilyonaryo nga eh. May pumuntang dilawan, may kakamping, may pula, may green. Saan ka pa? Di ba? Try mo magpapunta ng pula dyan. Yung solid Marcos talaga. Ayun, example ko si Larry Gadon. Si Larry Gadon ang papuntahin mo dyan. Ewan ko lang kung hindi kayo pagsabihan ng mga bobo. Sama-sama pa kayo, mga tanga naman kayo dyan. Kaya nyo bang interview ng Banateros? Hindi. Kaya daw interview ng Banateros. Ito, dinidebate nga kayo eh. Ayaw nyo pumalag. Hinahamon kayo ng debate, ayaw nyo pumalag. Aakyatin pa kayo dyan sa network nyo, ayaw nyo. Pabor sa inyo yan, home court advantage. Usapang economic. Ekonomiya. Boss Alfred, asok. Di ba? Ano nga ba yung network yun na in-invite kayo. Alam ko yung mayroon kayong sila Banat Bay, sila yung nagsusulong ng people, parliamentary. Yan. Tapos sila, nagsama-sama yun eh. Meron din professor. Si Banat Bay, yung professor, tapos yung nagsusulong ng parliamentary, Claire Castro. Hindi ko alam yung isa. Dalawa yata professor din. Basta madami din sila. Lutong-luto. Lutong-luto yan si Byron. Di ko na matandaan kung anong network yun. Ayun, example na lang yun. Na-interview ka din.
naghalo-halo din yung ano, yung mga partido. May pula, may pink, may neutral. Ang nangyari sa'yo doon, di ba nasunog ka? Yung kay Kumuloy, sabi factual yun. Hindi alleged yun. Factual yun. Factual. Kung talagang kayo ay hindi bias, bakit ini-interview yung mga walang kwentang nasa inyong inclination, ibig sabihin nasa inyong politika, nasa inyong kulay? Ang dami yung ini-interview. Yung ang walang kwentang babae dyan, wala ngang followers, ini-interview nyo eh. Di ba? Bakit? Si Lovely Granada. Masakit ba ma-real talk? Umaray kayo dun, di ba? Umaray kayo kay Lovely. Di ba? Siya yun. Bakit? Kasi nga, pareho kayo ng kulay. Kayong mga network. Oh. Baka kasi sabihin ng iba, sino ba kayo para interviewin itong mga network na ito? Sandali. Magbilangan tayo ng followers. Oh. Sige nga ho. Niyayabang mo yung followers mo, ilang report lang naman katapat niyan. Mamamay mawala yan, mag-iiyak ka na naman. Magrarant na naman sa Facebook. Ano lang yan, Facebook page lang yan. Madali ko lang mapapabalik yan. Meron pa tayong isa. Tanungin ko kayo, magbilangan tayong followers. Wait lang gumagal. Mga dides, at follow nyo nga to. Galaw-galaw kasi yan. At saka isa pa, follower mo ko. Follower mo ko ba? Meron. Paborito kita eh. Wait, yan. Magbilangan tayo ng followers. Bakit nyo ini-interview yung babalo na babae? Di ba? Si Lovely. Na-open si tanga. Kiniliti lang kayo, na-offend na kayo. Mas maganda, mag-debate kayong dalawa. Debate. Mamaya, post natin sa Facebook. I-share ko to i-share ko to ano niya. Thank you sa akin, Byron ha. Hindi pala ako nakapalo to. Bago pala to. Sa dati niya palang ako nakapalo. Sa isa. Follow natin. Following. Following na. Nawala namang followers. Kasi nga pareho nyo ng kulay. Ba't di kayo mag-interview ng vlogger na nandito sa kabila na sobrang daming followers? Yan. Bilyonaryo, sige. Ako hindi ko inaano hindi ko ugali magtaas ng sariling bangko. 'Di ba? Yung nga wala niyong kwenta mga political analyst na wala mga followers, ini-interview niyo eh. Madami kang ang followers. Bobo ka naman. Nanguto. Kahit man ako mag-DDS ako. Kung ilabang ko yung magiging DDS ako, mas mabilis ako magkakaroon ng followers eh. Mas may utak ako kaysa sa mga karamihan ng DDS dyan. Mas may utak ako sa karamihan ng mga DDS dyan. Mga DDS nga ngayon, pinagsusunog ko eh. Bukana Bridge pa more. Meron daw 30% na nagawa na nung panahon ni PRRD. Pakitaan ko nga ng video ng 2020 I think 2021 wala pang naipatayo ni isang poste. Huwag kasi magbase sa mismong inilalabas
na article. Ano mo, try mo mag-deep research. Hanapin mo rin yung video kung kailan in-upload. Kahit sa YouTube, meron yan, nasa YouTube. Yung itsura ng Bukana Bridge nung wala pang tulay. Nakikita mo yung post date 2021. Hindi 2020, 2023. Wala pang naipatayo kahit isang poste. O bakit hindi yung mga malalaking followers ng mga pro Duterte hindi nyo ini-interview? Ay, kasi nga, bias kayo. Kasi nga, Dami na nag-i-invite sa inyo, wala man lang sa inyo pumupunta. Bilyonaryo, si Libayan. Pupunta siguro. Sana. Kung gusto mo, ikaw, mamaya, post ko, tapos itatag ko yung bilyonaryo. Okay? Para naman, exciting. Tanungin mo to. Bigyan mo nga kami ng 3 major infrastructure project na na-brainchild ni Digong, na umpisa ni Digong, at natapos ni Digong nung termino niya. Walang maisagot niya, panigurado. Yung ano kasi na yun, yung question kasi na yun, sure win yun. Wala naman talaga. Major infra. Na si Digong mismo ang nakaisip. Si Digong mismo ang nag-umpisa nung termino niya. At natapos din nung termino niya. Sure win question yun sa mga loyalists. Wala talaga kasing nagawa. Meron nagawa. 12 out of 119. Dalawa doon ay bumagsak. Tapos yung the rest, under by PPP project kay Pinoy. Ganun naman kasi talaga. I-adapt lang talaga ng current administration yung proyekto ng past administration. Hindi pwedeng itenga yan. Kailangan i-continue yan. Yung mga naiwan ni Digong na proyekto na hindi niya natapos, a-adapt na yan ng Marcos administrasyon. Yun ang magiging legacy. Kung matatapos. Diba? Kasi dami na nabukas. bayaran kayo. Kasi sumusunod lang kayo sa utos ng mga oligarch ninyong may may-ari ng network. That's the truth. Pag-usapan natin. Pag-usapan natin kay Gudesa. Pag-usapan natin yung 18 Marines. Pag-usapan natin yung mga issue na gusto nyo pag-usapan. O kahit pag-usapan natin yung issue nyo kay Madriaga. No, di ba? Kasi nga, hindi nyo kayang marinig ang katotohanan. Bulag kayong mga network kayo. Kayong mga bayarang media, bulag kayo. Ang SMNI, kayang harapin kahit sino. Boss Alfred, kaya pala kayong harapin eh. Kaya pala nga harapin. Hindi harapin niyo si Boss Alfred. Siya na nga mismo nga akit sa live niyo eh. Bakit ayaw nyo? Kahit sinong interview. Sa katunayan, ngayon, ino-open ko. Sinong gustong magpa-interview sa Vox Populi na mga opposition or, sorry, not opposition, kami pala ang opposition, na nasa administrasyon. Open ang Vox Populi. Kung may bayag kayo. Kasi bawal lang wag tatanong to, wag tatanong yan. Walang ganun sa Vox Populi. Lahat itatanong namin. Hindi nyo kaya, di ba? Open kami. Sinong vlogger dyan sa kabilang kampo na gusto nyong, yung may kwenta naman wag naman yung mga walang kwenta, wag naman yung mga squammy, ang dami squammy ng mga vlogger ng bangag eh. Wag naman yung mga ganun. Yung, Araya, mas madami nga kayo eh. Mas konti lang sa administrasyon. Alam mo kung bakit? Yung iba natatakot kasi nga pag nasusukol kayo, nambabanta kayo. Ganun ang karamihan na ginagawa ng DDA. Di ba? Hindi. Sabi mo hindi. Sinungaling.
Yung vlogger na meron naman kahit papaanong followers at meron namang say, yung may utak kahit papaano, hindi lang para, alam mo kasi ako naniniwala ako na meron naman yung may utak din. Nagkataon lang iba yung kanilang opinion. Medyo tanga lang, pero iba yung kanilang opinion, pero kahit papaano may utak. May utak, tapos tanga. Gago, kayo yun. Si Jack, si Dada, si Jay, si Oli. Mas lalo ka pa. Yun. Tapos yung isa, yung nakasalamin, yung Guapings din, nas nasopla ko yun. Nasopla ko yun. Dahil dun sa issue na yung kay Boss Alfred na inere nila sa SMNI. Hmm. Sabi ko, comment ako din bakit hindi nyo na lang kasi patulan si Boss Alfred? Hindi daw nila kailangan patulan ng hindi sikat. Yun ang sabi ko kanina. Yun, siya yung nag-comment doon. Sabi ko, paano hindi sikat? Mas marami yung views niya kaysa yung views ng SMNI. Kinontent niya yung SMNI, kayo dyan, ang daming views. Tignan niyo yung views niyo, nasa 23,000 lang. Tawa ako ng tawa, di na nag-reply eh. Pero meron din kasi talaga napakarami na mga vloggers ng ni Bangag na talagang iskwami lang. Yung parang pinulot mo lang sa kalsada, tapos binigyan mo ng mikropono, binigyan mo ng camera, tapos nagsalita na. Walang ganun eh. Maraming ganun sa inyo. Huwag naman yung ganun ang ating Yung sa inyo. Pakamusta muna lang ako kay Boy Sweto. Sige, squammy kami. Kayo mga praning eh. Wala si Remulyo. Baka si Remulyo yung nagpapanggap na BBM. Ay, oo nga Putang ina, kinausap yung sarili tapos naniwala din yung sarili. Putang ina, katarantaduhan yan. Ang bigat ng tama sa utak Ilang kilo ba tinira nyo? interviewin. Pero open kami. Kahit gusto nyo, si Dilima, si Trillanes, sino pa, ang pa-interview nyo sa amin. Si Ontivero. At hindi namin babastusin kung paano namin ginalang si Isko, ganun. Kasi sa amin, ginalang namin si Isko, but sinabi namin yung katotohanan. Asama. Galang nyo talaga yon kasi tropa nyo yun, di ba? Sabi ko lang. Kung ibang yan, hindi pinagbabastos nyo na yan. Yan na ugali nyo eh. So, dito ko na lang guys tatapusin. Medyo napakahaba na. Di na natin tumupload sa sa Facebook. Sa YouTube ko na lang i-upload. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat at goodbye.